Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa ABS-CBN News. Title, Marcoleta arrested for non-bailable plunder case. Senator Rodante Marcoleta was arrested Monday for non-bailable plunder charges over the alleged non-disclosure of 75 million in campaign donations. The Sandigan Bayan 3rd Division earlier in the day ordered the arrest of Marcoleta, former lawmaker Mike Defensor, and 2 businessmen. Marcoleta's lawyer said his client surrendered because he was already at the Sandigan Bayan as an act of good faith when the arrest order was issued. Ang galing, ano? Inunahan niya. Kaninang umaga, may napanood akong video posted by ABS-CBN. Nandun, pumasok na si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan. Hindi niya na hinintay ang mga arresting authorities. Nandun na siya. Yan ang matapang. Handa niya talagang harapin ang kaso. Personnel of the Criminal Investigation and Criminal Detection Group confirmed that Marcoleta was arrested. They accompanied the senator to the courtroom for his return of warrant. Ano pa? Associate Justice Carl Miranda said the motions were denied because the court already determined there is probable cause in the plunder. The respondents will be committed to Quezon City Jail in Payatas, where Senators Jinggoy Estrada and former Senator Ramon Bong Revilla are currently detained. Meanwhile, the court has given the prosecution 3 days to file a comment on the motions of Marcoleta, Defensor, and Espiritu to quash the information charging them with plunder. The case stems, anyway, kung na lang yan. So, galing! Iyan na po ang ipinagmayabang ng Pangulo sa kanyang media interview sa Vancouver, Canada, na sino sa mga naunang presidente ang may naipakulong? Wala. Ako lang. Totoo nga. May naipakulong. Kailan Marcoleta napakulong niya, ang tanong, dahil ba yun sa flood control scandal ang rason? Ang pinag-usapan ngayon is yung sona ng Pangulo last year na, mahiya naman kayo. Ipinagmayabang ng Pangulo, may napakulong siya. Marcoleta, hindi naman flood control funds yung dahilan. Campaign contributions yun. Paano niya maipagmamalaki nga napakulong niya si Marcoleta nang dahil sa kanyang mahiya naman kayo speech? Nakakahiya. To me, this is a pure example of selective justice. Kaya totoo yung akusasyon ng Iglesia ni Cristo na ang nilalabanan nila is selective justice. 3 senador ang napakulong. Senator Revilla, Jinggoy, and sino ang may ito? Lalo na si Jinggoy and Marcoleta. Kasama sila sa minority. Okay lang sana kung hindi bumaliktad si Villanueva at Escudero. Okay lang sana kung kinasuhan din. Ngayon, dahil sa pagbaliktad nila, nawala na yung kaso. Di ba, klarong halatang halata na
selective justice itong ginagawa. And then impeachment. Ito ang target nila. Gusto nilang pahinain ang mga pro Sara Duterte senators sa impeachment. So ngayon, ano na lang ang mga senador? 21 na lang. So kung 21, kunin mo ng 2/3, I think 14. Tama ba? O, 14 na lang. O, kaya ba nilang makakuha ng 14 conviction votes? O, di ba wala pa rin? So, paano sila mananalo sa impeachment? Kaya, itong ginagawa nilang ito is, to me, political. They are digging their political grave. Lalong magagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang magagalit sa kanila. I tell you. Mga Pilipino, kahit ano ng relihiyon, Catholic man yan, Baptist, Evangelical, Protestant, born again, Adventist, name it, Muslims, karamihan magagalit sa administrasyong ito dahil sa selective justice ginagawa nila pagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Ate Madeline nga taga Barangay Masimag, Tagbag, Talakag, Bukidnon. So mauna ni siya ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gid kaayo. Di pang butangan lang gani og silopin. So mauna ni siya ang usa ka balo nga among gitabangan sa iyang balay para nga makaatop siya tungod kay mga buslot na manggod kaayo ang iyang atop. So gipang butangan lang gani og fuse block. So napulo kayero ang nahatag sa iya nga digis. So mao na ni ang yero nga among gitabang nga ilang iatop sa ilang balay. So mao na pud ni ang mga lansang nga gibahin-bahin. Punto sa tanan. Ako dai usa nagpasalamat sa labang makagrahom sa atong Ginoo nga dako kayo og tabang nga kini nga opportunity nga gihatag sa ako nga kani among balay nga among gi puy-an karon kami nagukod ini pero nga kani nga sin kuan ni siya ang tagiya ni katong pulis nga naay kandingan dito sa ubos amo ning gihulam kay para lang gyud nga maka baligya ko diri kay wala man gyud may kwarta ikapalit pila na ka tuig mi nga nga buhi pero ang among pangabuhi igura gyud ni siya ipalit nga magpamugas sa maskin gani ka bugas na mo usahay magkalisod pa gani ini ipalit niya. Unsa na lang ang sasin mo na nga dako kami pasalamat sa Ginoo labi gid sa nag-sponsor nini nga inani nga programa nga magpadayon pagyud nga daghan pang mga katawhan nga mga pobre nga angayan gid nga tabangan gid siya. Dako kami pasalamat sa inyo bisan pa man sa Ginoo. Pasalamat gid ni nga programa nga makatabang gid sa mga katawhan nga katong walang-wala gid bitaw. Wala ko magdahom sa dugay na nga panahon. May nga ni day nga nag-pray gid mi sa Ginoo. Isa ka brad na mo, isa nga atong Saturday simba nag-ampod mi sa Ginoo nga. Unta magtagahan ta atong asin pero nangitag pagi ang Ginoo nga si brad nagasimba sa dream. O siguro to ang pagi nga magkita mi nag-confirm siya nga agaw sila sa nagkuan ani si sister uli ang nagkuan sa mo karon dire nag-agaw sa mo kauban nga kabrad na mo sa simbahan mo nako iko pasalamat sa Ginoo ug sa inyuha nga nagtabang ini salamat gyud kayo kay dugay ng panahon nga wala gyud ikaw galing mo mapalit nga sin tungod kay this is a financial tapos kayo kay daw utang gad na mo
magkuha sa ni kuan kahoy kay kawayan ra man ni ang nakabutang diri. Kaya amo aning kuhaon sad kay ibalik namon dito sa among giulaman kay murag giulam ra namon iba kay wala pa man ang kanding niya to pa man sa Cagayan. Pud pamigpagong balay magsugod ni bago nga balay. Oh, salamat kayo. Amo nang ikuan salamat jud kay sa nagmaatop kay tungod kay kulang mi kahoy tapos human nakaton pa man ni siya kay Salamat kayo. Salamat kaayo.